sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, December 3, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. He mentioned the very intense and stressful ICI work has taken its toll on this aging body. Commissioner ng Independent Commission for Infrastructure, Rogelio Babe Singson, nagbitiw na. Dating Senator Bong Revilla, inirekomenda ng ICI na kasuhan ng panunuhol at pandarambong. Halos 40 luxury cars at sports cars nahuli at na-impound ng LTO dahil sa sari-saring violation. Mga isnaberong taxi huhulihin ng LTO ngayong holiday season. Special report, Cagayan Valley na numero 1 producer ng mais sa buong bansa, apektado ng pesteng harabas. Sa showbiz, Don Bell at iba pang kapamilya stars ginawaran sa Anak TV Seal Awards. Light TV nag-uwi rin ng 4 na parangal. At Christmas tree pinailawan sa Grand Holiday Spectacle sa Tagaytay City. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tila napilayan muli ang Independent Commission for Infrastructure matapos magbitiw ang isa sa mga commissioners nito na si dating Public Works Secretary Rogelio Babes Singson. Sa kabila nito, iginigiit ng ICI na tuloy ang trabaho at kabilang sa mga bagong pinakakasuhan sa Ombudsman ay si dating Senator Ramon Bong Revilla kaugnay sa flood control scandal. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohan. I would like to first announce the resignation of Secretary Babe Singson. Inanunsyo ni Independent Commission for Infrastructure Chairperson Andres Reyes ang pagbibitiw ni dating Public Works and Highways Secretary Rogelio Babe Singson bilang ICI Commissioner. Ang dahilan ayon kay Reyes. He mentioned the very intense and stressful ICI work has taken its toll on this aging body. He's not used to this kind of life. Effective ang resignation ni Singson sa December 15, 2025 at maaaring mausog ng December 31, 2025. Nang tanungin naman tungkol sa papalit kay Singson. We've been very busy, so we have not thought of that. Anyway, it's not my concern. That is the recommendation of the President. So I don't know who it will be. Si Singson ang pangalawang opisyal ng ICI na nagbitiw sa tungkulin. Una nang nag-resign si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang advisor ng ICI noong Setyembre, ilang araw lamang matapos siyang italaga sa pwesto. Sinabi ni Magalong na nagbitiw siya dahil tila nawalan siya ng karapatang mag-imbestiga sa mga anomalya. Tiniyak naman ng ICI na hindi maaapektuhan ang trabaho at mandato ng komisyon. Sa gitna nito, inanunsyo ng ICI ang rekomendasyon nito sa Ombudsman na kasuhan si dating Senador Ramon Bong Revilla, kaugnay pa rin sa flood control corruption. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, idinawit ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo C. Revilla sa pagtanggap umano ng 25% na komisyon mula sa mga flood control projects. Ang hustisya ay stricto. Bukod kay Revilla, pinakakasuhan din ng ICI ang 10 pang personalidad na kinabibilangan ng ilang DPWH officials. Ang rekomendasyon ng ICI, kasong direct or indirect bribery, corruption of public funds, plunder, at administrative sanctions.
Una nang itinanggi ni Revilla ang akusasyon. Sa pahayag ng abogado ni Revilla, handa ang dating senador na makipagtulungan sa investigasyon pero wala pang patawag ang ICI. Inirerekomenda naman ng ICI sa Ombudsman ang mas malalim na pag-imbestiga kina Senators Francis Escudero at Mark Villar. Gayon din sina dating Senador Grace Poe at Nancy Binay sa mga akusasyon ng pagtanggap ng komisyon mula sa mga flood control project. Because of the gravity of the allegations, the Commission also recommends that the following individuals be referred to the Office of the Ombudsman for further investigative review and case build-up. Inanunsyo rin ng ICI na magsusumite ito ng karagdagang ebidensya laban naman kina ex-DPWH Secretary Manuel Bonoan, ex-District Engineer Henry Alcantara at iba pang dating opisyal na maaring magresulta sa karagdagang mga kaso. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Sinabi ni former Senator Grace Poe na ang rekomendasyon ng ICI sa Ombudsman na gumawa ng case build-up laban sa kanya patungkol sa flood control anomaly ay patunay lang na walang ebidensyang nakita na mag-uugnay sa kanya sa naturang alegasyon. Sa pahayag, sinabi ni Poe na hindi na siya nagulat sa ICI recommendation lalo't tiwalaan niya siya sa kanyang integridad. Naniniwala rin ang dating mambabatas na lalabas rin ng katotohanan at mapapanagot ang mga totoong responsable sa flood control anomaly. Muli naman tiniyak ni Poe ang kahandaang makipagtulungan sa investigasyon. Sinabi ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Egay Erice na patay na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI matapos ngang mag-resign ang isa sa mga commissioners na si Babes Singson. Git ni Erice, wala na umanong kredibilidad ang ICI dahil sa paulit-ulit na pagbabago ng naratibo ng palasyo. Dagdag niya, ayaw na ni Singson na isapalaran ang kanyang pamilya sa gitna ng umano'y cover-up o pagtatakip at kakulangan ng kapangyarihan ng komisyon. Magugunitang isa si Erice sa nagsusulong na mapalakas ang kapangyarihan sa ICI para makapagpalabas ng subpoena o patawag at hold departure orders sa mga sangkot sa flood control. Iginiit ng Malacanang na hindi magre-resign si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng mga paratang ng korupsyon sa administrasyon at unang pamilya. Ito ay matapos na ang panawagan na magbitiw na si PBBM matapos ibulgar ng dating mambabatas na si Zaldico na tumanggap umano si Marcos ng bilyong-bilyong piso sa kickback mula sa budget insertions. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, nakatutok si PBBM sa pagbawi ng umano'y nakaw na pondo sa flood control controversy at sa pag-aayos ng sistema sa pamamahala. Sinabi rin ni Gomez na tinitingnan ng Pangulo ang mga proyekto sa distrito ng anak niyang si Congressman Sandro Marcos. Matatanda ang lumabas sa isang investigative report na si Sandro ang tinaguriang umano'y new pork barrel king dahil sa higit 15 billion pesos na allocable funds mula 2023 hanggang 2025. No, the president is not stepping down. He is not resigning. He has a job to do. He has a mandate from the people, and he will see this through. Okay. Our intelligence community continue to monitor all these reports, all these rumors from various sources, no? But until we have enough sufficient proof, we will not be pointing fingers at specific individuals or certain quarters or certain groups, and we will not resort to trial by publicity, no? Binanata ni Vice President Sara Duterte ang 60 araw suspension ng Kamara kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos patawan ng parusa dahil sa umano'y disorderly behavior at inflammatory na post sa social media. Sa kanyang pahayag, sinabi ni VP Sara na bahagi ang suspensyon ng pagtatangka umano na patahimikin ng mga boses na nagsasabi ng hindi komportableng katotohanan. Git ng bise, hindi ito ang unang pagkakataong pinarusahan ang mga kritiko ng gobyerno kasama na ang pag-aresto sa kanyang ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagbabala ang Land Transportation Office na babantayan at tutubuisin ang mga
Isnaberong Taxi, kasabay ng pagrami ng mga pasahero at mamimili ngayong holiday season. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Dacanilao, maglulunsad sila ng operasyon laban sa mga tsuper na namimili ng pasahero at nag-overcharge. Anya, huwag samantalahin ng mga taxi driver ang holiday crowd lalo't marami ang hirap sa buhay. Hinihikayat din ng LTO Chief ang mga biktima na i-report agad ang mga mapagsamantalang tsuper sa opisyal na social media accounts ng ahensya. Magtatalaga rin ng LTO ng mga tauhang nakasibilyan para hulihin ang mga mapang-abusong taxi drivers. Lalo na po yung mga nasa mga malls, terminal na namimili ng pasahero, tapos pipiliin nila na sasabihin nila na sila ay magbayad ng hindi normal sa dapat na bayaran, ay pinagbabawal po yan. Kami po ay magkakaroon ng mga operation din against dyan. Nahuli at na-impound ng Land Transportation Office ang halos 40 luxury cars at sports cars sa malawakang operasyon laban sa sari-saring violation. Karamihan sa mga ito, walang rehistro, illegally modified at may mga driver na walang lisensya. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Tila showroom ito ng iba't ibang brand ng luxury cars pero lahat ng ito ay nahuli at na-impound ng Land Transportation Office dahil sa sari-saring violation sa buong Metro Manila noong weekend. Nakahuli yung mga enforcement natin ng mahigit 30 na sasakyan, to be exact 39, na mga iba't ibang klaseng luxury vehicles, sports cars, sedan, SUV, na mga karamihan, halos lahat ay unregistered. Bukod sa walang rehistro, may mga units na pinalitan ng kulay ng walang clearance mula sa LTO. Ito ay illegal modification. May paglabag din ang karamihan sa mga driver. Nakakagulat na karamihan sa kanila walang lisensya. Napakadali namang kumuha ng lisensya at naka-sports car sila tapos walang lisensya. Nakakapagtaka. Nilinaw ng LTO na hindi ito targeted operation laban sa mga may-ari ng luxury cars at walang koneksyon ang kanilang operasyon sa mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya na isinasangkot sa flood control scandal. Hindi bawal magmay-ari ng mga luxury vehicles. Ang bawal yung hindi nila pinaparehistro, hindi nila nilalagay yung plaka nila, at higit sa lahat yung wala silang driver's license na dala-dala. So talagang mahuhuli sila. Tapos yung mga illegal modification. Kaya paalala ng LTO, siguraduhin naman natin na nakarehistro yung mga sasakyan natin. Iwas abala din na maabala kayo. Hindi kayo ang tinatarget namin kasi kahit na luxury vehicle, kahit na Ferrari, Lamborghini, pati Vios, hinuhuli naman lahat. Wala kaming pinipili. Simula nitong Lunes, may mga may-ari nang pumupunta sa LTO Central Office para magbayad ng multa at para tubusin ang kanilang mga sasakyan. Ayon sa LTO, magpapatuloy ang kanilang operasyon sa mga darating na linggo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Two Queens in One MMFF movie. Inilabas na nga ng ABS-CBN Star Cinema ang official trailer para sa upcoming Metro Manila Film Festival film na Call Me Mother. Pinagbibidahan ang naturang pelikula ni na unkabogable phenomenal box office superstar Vice Ganda at 3-time FAMAS Award winner at multimedia superstar Nadine Lustre. Mula po yan sa direksyon ni June Robles Lana. Sa pasilip inhandog ang isang kwento patungkol sa pagiging ina na may halong roller coaster ng emotions, puno ng sakit, tuwa at pagmamahal. Kasama rin sa cast, sina dating Pinoy Big Brother housemates Esnir Ranolio, Mika Salamanca, Brent Manalo at Clarice de Guzman. Mapapanood ang Call Me Mother sa mga sinehan sa Pasko, December 25. Susunod sa ating special report. Cagayan Valley, na numero 1 producer ng mais sa buong bansa, apektado ng pesteng harabas. At sa showbiz, Don Bell at iba pang kapamilya stars ginawaran sa Anak TV Seal Awards. Light TV nag-uwi rin ng mga parangal. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Sumiklab ang isang grass fire sa Barangay Lamba sa Legazpi City, Albay nitong Miyerkules ng gabi. Sa videos na ibinahagi ng netizens online, kita ang pulang apoy na gumuguhit sa hangganan ng mga burol sa lugar. Ayon sa mayor na si Hisham Ismail, agad na nagpadala ng mga fire truck upang makontrol at tuluyang maapula ang sunog. Nagpaalala rin ng alkalde sa publiko na iwasan ang mga gawaing maaaring pagmulan ng ganitong sunog. Kilala bilang numero 1 producer ng mais sa buong bansa ang Cagayan Valley. Pero nitong nakalipas na mga taon, apektado ng malawakang peste ang mga taniman sa lalawigan. Pero ayon sa Department of Agriculture, ipinamamahagi na sa mga magsasaka ang bagong binhi ng mais na hindi tinatablan ng peste. Yan ay para mapanumbalik ang dating volume ng ani sa lugar. Mula Tugigaraw City, may balitang A to Z Special Report si Ace Cruz. Higit 12 oras ang biniyahe ng balitang A to Z mula Maynila hanggang Cagayan Valley na kilalang taniman ng mais. Pero sa mga nagdaang panahon, pababa ang volume ng ani sa lalawigan na dapat sana ay top corn producer ng bansa. Tinungo ng news team ang tanggapan ng Department of Agriculture Region 2. Ayon kay Regional Director Rosemary Aquino, apektado ang mga taniman ng pesteng fall armyworms o mas kilala bilang harabas. Ang umaabot po yan ng 40 to 50% po ang yield loss kapag po grabe ang atake ng insect. Mula October 2024 hanggang March 2025, napinsala ng pesteng ito ang higit sa 2,500 hectares ng taniman ng mais. Kabilang ang mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Napinsala naman higit sa 3,300 hectares mula June hanggang September 2025. Tugon ng DA laban sa peste, isang uri ng corn seed na hindi tinatabla ng harabas na ginastusan ng ahensya ng higit sa 574 million pesos. That about 60% our fund na nire-release sa corn ay para po yun pa sa pambili ng genetically modified corn, hybrid varieties. Agresibo ang ahensya na ipamahagi ang naturang corn seeds sa halos 170,000 na registered farmers sa rehiyon. Yun, so far pinaka-practical yun kasi naka-embed na doon yung resistance ng variety towards that fall armyworm. May inilatag ding safety measures para hindi mapeste ang mga taniman. In the early stage, maglalagay na po sila yung pero muna sinasabi natin kanina. Kung halimbawa po, meron po siyang na-trap na moth or adult, yung parang butterfly na siya, nung trap, kung meron nang na-trap doon, ibig sabihin, meron na siyang adult doon sa field and possibility na meron nang magkakaroon na ng infestation. Iminumungkahi rin nila ang crop rotation o salitang pagtatanim bukod sa mais na mas makabubuti sa lupa rito. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz, Tugigaraw City. Nagkamali lang daw at hindi overpriced. Inihayag ng Office of the Vice President na hindi mga laptop kundi mga donated na photocopiers at isang desktop computer ang 3.9 million pesos na halaga na inilista ng mga laptop sa kanilang listahan na kasalukuyang sumasailalim sa audit report para sa 2024. Ayon sa OVP, nagkamali lamang umano ang opisina sa paglalarawan ng isang empleyado sa summary na ipinasa sa Commission on Audit dahil sa isang oversight in description. Base sa tala ng COA, 13 unit ang nakalistang mga laptop na may kabuuang halaga na halos 4 na milyong piso o humigit kumulang 301,000 pesos kung susumahin kada piraso. Paliwanag ng OVP, donasyon lang ang 12 photocopier at ginagamit naman sa video editing ang isang desktop computer. Inihanda na rin ng OVP ang pagwawasto ng halaga sa kanilang 2025 Book of Accounts. Dinepensahan ng water service provider na Prime Water ang kanilang serbisyo sa harap ng pagdinig sa Senado ukol sa mga reklamo sa kanilang kumpanya. Paliwanag ni Prime Water President Roberto Fabrique Jr., hindi lang naman ang Prime Water ang anilay nakakaranas ng problema sa water supply. Hindi rin anya lumabag ang naturang kumpanya sa anumang joint venture agreements o legalidad.
Bagay na ikinainit naman ng ulo ni Senate Committee on Public Services Chairman Raffy Tulfo. Una nang lumabas sa nationwide survey ng Senado na karamihan sa water districts ang hindi kontento sa serbisyo ng Prime Water at nais nang makawala sa kanilang mga joint venture agreement. Umakyat na sa 700 ang nasawi matapos ang malawakang pagbaha at landslide sa Sumatra, Indonesia, ayon sa Disaster Mitigation Agency ng bansa. Bunsod ito ng malakas na pag-uulan sa malaking bahagi ng Indonesia, dulot ng tropical storm sa Malacca Strait at serya ng bagyong tumama sa kalapit bansa kabilang na ang Pilipinas at Vietnam. Isinisisi naman ng mga eksperto ang malawakang deforestation sa Sumatra na nakapagpalala umano sa tindi ng trahedya. Abot naman sa 650 ang patuloy pa ring hinahanap habang nasa 80,000 katao na ang inilikas. Prioridad ng mga otoridad ngayon ang paghahatid ng tulong sa mga liblib na lugar, ang clearing operations sa mga kalsada at pagsasaayos ng mga nasirang infrastructure. Ginawaran ng pagkilala sina Donnie Pangilinan, Bel Mariano at iba pang kapamilya stars sa Makabata Stars ng Anak TV Seal Awards 2025. At syempre, ilang programa naman ng ZBNI Light TV Radio ang pinarangalan din. Ang detalye sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Maraming salamat po sa Anak TV. Humakot ng parangal ang ilang kapamilya stars sa katatapos lamang na Anak TV Awards nitong Martes, December 2. Ilan sa ginawaran bilang male at female Makabata stars ang New Gen Phenomenal Love Team na sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano, multi-awarded actor Joshua Garcia, It's Showtime host at singer-actor Darren Espanto at si Aya Arceta ng Bini. Hinirang naman na male at female net Makabata stars ang isa sa hottest love teams ngayon na sina JM Ibarra at Piang Smith, Kai Montinola at Rain Selmar. Habang ilan pa sa mga kinilala sa kaparehong kategorya, sina Albert Martinez, Brent Manalo, Kyle Echari, Christian Bables, Alexa Ilacad, Mika Salamanca at Nations Girl Group na Bini. Nakuha naman ng TV host na si Robby Domingo at box office king Alden Richards ang Makabata Hall of Fame. Samantala, muling kinilala ang mga programa ng Light TV at Light TV Radio bilang isang network na naglalathala ng mga programang makabata. Kabilang sa mga nabigyan ng Anak TV Seal Awards 2025 ang Newslight, Daylight Devotion, Shuffle, at sa kauna-unahang pagkakataon ang programang Straight from the Word. It's been a while that we have been desiring and praying for an award specifically for Straight from the Word. And today, God answered that prayer. Light TV is with you in making a commitment in producing programs that are God-honoring, programs that will encourage our children to be proud that they are Filipinos, programs that will nurture Filipino children to be boys and girls of integrity, men and women who will lead with competence and with character. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon, pagpalain ng Diyos ang Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Anak TV ay isang organisasyon na naglalayong magrekomenda ng mga programa at kumilala ng mga artista, individual at personalidad na angkop sa pagpapakita ng kagandahang asal at nagbibigay ng inspirasyon lalo na sa mga bata para magsilbing gabay sa mga ito. Congratulations! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa aming pagbabalik, Christmas tree, pinailawan na sa Grand Holiday Spectacle sa Tagaytay City. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
Christmas is just around the corner. Mga ka-A to Z, 22 days na nga lang, Pasko na. Kaya naman patuloy na pinailawan ang mga Christmas decors at Christmas trees sa iba't ibang bahagi ng bansa. Gaya na lang ng kauna-unahang Christmas tree lighting sa Wind Residences sa Tagaytay City. Si Naomi Almojano may balitang A to Z. Christmas comes alive at Wind. Ramdam na ang Christmas spirit sa malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay City. Kasabay ng ginanap na kauna-unahang Christmas tree lighting sa SMDC Wind Residences. Sa temang Christmas Under the Stars, simbolo ang higanteng Christmas tree ng pag-asa, pagkakaisa at pagsasama-sama ng komunidad sa kabila ng anumang pagsubok at panahon. This centerpiece, Christmas Under the Stars, reminds us to pause, appreciate all our blessings, and look forward to brighter beginnings. Paalala rin ang pagdiriwang ng kasiyahan sa puso ng pagkakaroon hindi lamang ng bahay na tatawaging tahanan, kundi mga taong ituturing mong bahagi ng inyong tahanan. We build communities where life feels connected, where everyone will feel a part of. Hindi pa natapos sa Christmas tree lighting ang saya at selebrasyon dahil nag-enjoy din ang kids at Kids at Heart sa festive performances ng mga Christmas character. Nagmistulang eksena sa Disneyland ang magarbo at makulay na Grand Christmas Spectacle performance mula sa life-size chipmunks, Christmas bears, reindeers, Santa Elves at Santa Claus hanggang sa magical dance ng mga prinsesa at prinsipe, Santa Fairies at Christmas Elves. Hindi rin nila pinalampas ang chance na makapagpa-picture kay Santa Claus. Panahon ng Kapaskuhan ng pagsasama-samang muli at minsan pa nga'y pagbalik sa pagkabata. Kaya ngayong 22 days na lang before Christmas, sulitin na ang bawat holiday experience para ang burr maging Merry, Merry, Merry Christmas! Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano, Tagaytay City. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa kilalang Irish playwright at kritiko na si George Bernard Shaw. Sabi ni Shaw, ang kalayaan ay may kaagapay na pananagutan. Kaya naman, marami ang takot dito. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Hindi na nga yata matatapos ang kaliwat ka ng Christmas tree lighting at decors. Itodo na yan dahil mayroon na lang 22 days bago ang masayang pagdiriwang. Ako po, si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.